Good day mga kadiboto, I'm Brother RJ. Ako po si Jacob Gaisip. At ako naman po si Brother Monsi Moratalla at welcome sa Kadeboto Podcast! At ito ang Kadiboto Podcast. So ayun, welcome uli. Brother RJ, Brother Jacob, welcome po ulit sa inyo. Welcome. At syempre, welcome din naman natin yung mga nakasama natin ulit ngayon. Dahil nakatapos na tayo ng first Unang episode. Kaya, congratulations mga brother Yes. dahil tayo ay nakatapos na ng unang episode. So, tapos na yung una. Sunod, ito na to. Tama? Yes. Tama? So, pangalawang episode na to. Siyempre, oo. Dahil nakatapos na tayo ng unang episode, shout out dun sa mga nakanood na ng ating unang pilot episode. episode Oo, natin. dun sa mga tumutok nating mga kapwa kadeboto. Kaya yung may mga gusto magpa-shout out dyan, mag-comment lang kayo sa comment section. O, speaking Speaking of shoutout, syempre, si shoutout ko yung dati kong kasamahan sa which is dyan sa Megaloocan na nasa ibang bansa na, kuya. Okay. Ay, brother, nasa Spain na sila ngayon. Spain. Si Brother Rudolph Galiza, shoutout sa'yo. Shoutout sa iyo, bro. Sa shoutout ko naman yung syempre, yung mga kasamahan ko sa Ios del Nazareno and PGN. Oo. Yung mga kasamahan din nating Ios na nagsiserve dito sa simbahan. Shoutout sa inyo mga brother. Speaking of shoutout, syempre, di naman ako papauli dyan. Shoutout din, of course, sa mga aking mga kasama ko member ng Ios del Nazareno and Pon. Shoutout sa inyong lahat dyan. At syempre, may shoutout lang akong isang tao yan. Ang si Brother Jan ng Bukluran. Yan. Si Brother... Siya ang barangay natin, di ba? Barangay Affairs. Yes, si Brother Jan. O kasi binibiro ko lagi yan. Pag nagkakaroon ng bagong magtraslasyon, pag na-interview yan. Ma-invite nga natin. May invite natin yan. Yan, Brother Jan ha. Shinout out kita. Ako, di mo ako sina-shout out eh. Siyempre, teka lang, baka mamaya mapagalitan ako. Shoutout sa mga kasamahan kong Basilica. Shoutout po sa inyo. Hindi, syempre, shout out din sa ibang organisasyon. Sa HDN Central, sa Bukluran, at sa MBBN. MBBN. Yes, yan. No, at soon, makakasama rin natin sila dito sa ating podcast. Tsaka, no? brother, may nag-PM pala sa akin bago tayo mag-start. May nag-PM sa amin, nagtanong sa akin, may nagandahan doon sa natin, yung image natin na ito, oo, ganito. no, So, paano raw ba sila makaka-purchase? Saan sila Kung saan makakabili? nakakuha, oo. So, ito po mga kakadiboto, ito po ay available sa aming Pilgrim Center. Pilgrim Center. So, saan matatagpuan? Saan? Souvenir shop kasi siya sa may entrance ng patio ng simbahan. Plaza Miranda. So, Nasa yan. sila, pagpapasok ka, nasa right side. Yes. Right side. So, Nandiyan, marami silang makikita. Iba-ibang religious items. Souvenir shirt, meron souvenir din shirt, yun, no? meron Yan, tayo Mons, po. yung suot mong kwintas. Oo, ito, kasama to doon sa souvenir shop ng ating simbahan. Yes. So, pag may time po kayo, after nyo Bisita lang magsimba, bisita lang po kayo. At kung bibili sila, banggitin lang nila yung pangalan natin at hindi Ano? sila bibigyan ng discount. Discount. Bibigyan discount. Sabihin nyo lang pangalan ni Brother Jacob. Sabihin nyo lang po yung pangalan ko. Ito kasi, shoutout kay Sir JP, galing kay Sir JP. Ito sabi, binigay niya sa akin, wala ka pambili. Bigyan na lang ito. Ganun. Hindi, magkano nagbukas yun, balik ako ng balik, tanong ako ng tanong nito. Parang, sabi Ay, sa ikaw kaya. JP, Oo. huwag ka na bumili, tagal mo bumili. Oo nga. Binigyan? Oo nga, lagi siya nakikita ron. Nagbubukas ang pinto lagi. Tingin ko nga, Sir JP. Naanting O, kasi hindi ako yun. nabigyan ng pagpupus. Napag-usapan na rin naman yung mga souvenir shirt. Of course, maraming salamat sa Socom na nag-sponsor ng ating First ever. Yung shirt. shirt natin Isuot nasuot. namin ng unang shirt. Yung maroon, ako lang. Maroon, yes. Souvenir. Galing yun sa... Thank you, thank you. Shirt ng 2026. 2026. At itong bating bagong suot naman ngayon na damit, ay galing naman to, of course, sa HDN Affairs. HDN Affairs. Sa pangunguna ni Kay Sir Sir Otep. Otep. Sir Sir Francis, Otep, thank maraming you po sa inyo. salamat. Sir Francis, So, Sir Nico, sa HDN Affairs Office. Shoutout sa inyo dyan. Saka Maraming kung salamat. meron pa, sabihin na natin yung size natin para, di ba? Basta Ako, large large po ako. Ako no comment sa size. Ang sapatos ko po, size 10. Ako, 8.5 8.5. Ako no comment ako sa size. PM ko na lang. Di ba, medium ka din? So mga kadiboto, din sa tapos sa ating first episode, ngayon naman,
tutungo na tayo sa panibagong episode Yes. ng ating podcast. Kung saan naman pag-uusapan natin, sino ba guest natin ngayong araw na ito? Ang guest natin sa araw na ito, kaming tatlo. Siyempre, ating kasama natin ang mahal na Jesus Nazareno, no? So, ang pag-uusapan natin ngayong araw na to, yung paano ba kami nag-start bilang isang deboto, paano nagsimula, at paano umabot sa level na kami ay naging lingkod ng simbahan dito sa Quiapo Church. At ngayon, inaakap ang pagiging isang disipulong misyonero. So, ayun. So, talagang sasabi ko nga sa inyo, marami kayong matututunan, marami kayong malalaman, marami kayong magiging masasabi nating mga inspirasyon na istorya. Mga pinagdaanan Correct. natin na masasabi mong personal na pinagdaanan natin, struggles, marami. ups and down. Oo, marami. Paano ka nag-start maging deboto, paano ka napasok sa simbahan, hanggang sa nakarating natin kung anong meron. Paano ka umabot sa puntong Siyempre, yung mga stories na i-share natin ngayon, nating tatlo, sigurado ako na makaka-relate sila. Dahil Correct. sigurado tayo na yung story natin, may mga kapareho din na Sa ating story mga sa mga kadiboto kadibotong nanonood. na mga nanonood ngayon. Speaking of storya, no, si Brother Jacob, tanongin ko to. Ikaw bro, ano ba ang yung experience, no, na biglang maging isang deboto, naging si Brother Jacob nagkaroon to ng isang episode sa kay Sir Jiggy. Sir Jiggy, Kay Sir shoutout Jiggy. po. Yung nga pala, Sir Jiggy. Kwentong Himalayan, no? Kwentong Himala. Sir Jiggy, shoutout po pala sa iyo. Sana mag-guest ka namin dito sa ating podcast, no? So, sabi ko, kaya mga ating mga kadeboto kailangan tumutok dahil marami tayong mga special guest. Talagang surprise guest. Tulad nga sabi ko na, di ba? At welcome si Sir Jiggy dito at welcome din Sir Jiggy ang MX3 Coffee. Maluwag pa. Sir Jiggy, baka naman, MX3. Maluwag pa ang aming table. Marami tayong lalagay dito. No? So, ayun naman katuwaan lang naman, no? So, maibalik ko lang, no, kay Brother Jacob. Si Brother Jacob, since may story, share mo naman sa amin, bro. Ano ba yung iyong kwento? Deboto. Paano ako naging deboto? Ako laking Catholic school din naman ako. Bata pa lang ako, alam ko namang may Nazareno, kilala ko yung Nazareno. Pero yung masasabi ko na talagang deboto nga ba ako ng mga panahon nung bata pa ako? Hindi pa ako naging deboto ako, start ako ng 2003. 14 years old ako noon. Actually, nga siya aksidente siya. Alam ko naman may Nazareno, sabi ko nga, kilala ko siya. Pero yung pagiging aksidente na maging deboto ko, nangyari. Ano kung ibig ko sabihin? Kasi, kung naaalala nyo mga brother, alam ko hindi naman tayo nagkakalayo ng edad. Nagkakalayo ng edad. Hindi, kasi ako 1987, ako po ay 1987 ka? 38 na po ako ngayon. So, nung high school times ko, nung 14 years old ako noon, uso yung kasi noon nung panahon na yun, uso yung mga silver. Yung mga accessories. Accessories. Tapos naalala ko noon, merong isang store, may isang tindahan na sikat sa Quiapo. Hindi ko na maalala kung parangalan noon. Pero sikat siya na nagtitinda ng mga ganong silver. Tapos mura. Okay. Ako ay from Pasay po ako. So dahil alam ko na may murang bilihan dito ng silver. Accessories. Bumili ako. Pumunta ako dito. Punta ako ng Quiapo. Ordinaryong day lang siya para sa akin. Pumunta ako ng Quiapo dito sa may Carriedo. So may sa may along Santa LRT diyan. Doon sa may So biyahe ako ng LRT papunta ng Carriedo. Tapos na-witness ko noon mga brother. Dami akong kasabay na mga nakamaroon. Okay. Tapos mga nakapaa sila. Nakapaa. So, tapos, pagbaba ko ng LRT, doon mas dumami yung tao. Tapos, out of curiosity, yung mga taong yun, sinundan ko sila kung saan sila lahat papunta. So, hanggang dinala ako ng mga pa ako kakasunod dito sa loob ng simbahan. So, that time, pagpasok ko ng simbahan, sobrang mainit, daming tao, crowded. Na yun pala, nung araw na yun, ordinaryong araw pala para sa akin. January 9 pala yun. Pesta ng Nazareno. Natapat ng piyesta. Oo. So pagdating ko sa loob,
Pagtingin ko dun sa altar, so parang bigla akong nabuhusan ng na malamig na tubig na hindi ko malaman kahit napakainit. Pakiramdam, no? Tapos bigla akong, talagang lumuhod ako, literal na lumuhod ako na hindi ko alam. Tapos tsaka ko lang naalala that time na yung mother ko pala ay heart condition. Pinagdasal ko siya noon. Sabi ko, actually, yung pagdadasal ko nga noon, hindi ko siya kinukonsider as prayer eh. Kinausap ko siya noon na parang tropa lang na may challenge pa ako sa kanya noon na sabi ko, pagilingin mo yung nanay ko, wag sana umabot doon sa point na ma-operahan siya. Kasi may schedule na siya eh. Sa heart, may operahan yung mother ko that time. May gagawing procedure. Wag umabot sana doon sa procedure na yon. At pagalingin mo yung nanay ko. At pangako ko sa'yo na pagka nangyari yon, gagawin ko rin yung ginagawa ng mga tao. So parang yun yung naging turning point mo. Oo, Mag-start bilang yes, mag-isang deboto. So paglabas ko, ayun, hindi yung kuha niya talaga yung pakay ko rito na may bibilin, hindi ko siya nagawa kasi na ano ko doon sa mga tao Doon na eh, shock oo. ako na ganito pala Culture yung shock ginagawa ba? ng pagpiesta ng Nazareno. Doon nag-start yun. Oo. So doon ako naging start maging-simpleng deboto. Anong year to? 2003. 2003. Oo. So 23 years na rin. No, Yeah. Sibil, 2012. Ikaw, Brother Monsi, paano ba nag-start mula sa pagiging debosyon? Nag-start yun sa akin kasi salin lahi eh. Oo, okay. Salin lahi dahil lang father ko mamamasan. Mamasan din. Nung time kasi na yun, sumasama pa ako sa father ko nun. Ano pa yun? Malalaman mo kung mahal na araw tsaka January 9. Inabot ko kasi yun na kasi traditional na suot kasi ng mga mamamasa nung araw. Maong pants, nakatiklop yan, ang ganda. Patiklop. Tapos t-shirt yan na puti. Na puti. January 9 yun. January 9. Tapos nagagano sila nung puting bimpo, which is nakalungkot kasi hindi na natin nakikita yun. Kasi makikita mo yan, puro cellphone. Puro cellphone. Cellphone na iniikot eh. Tapos pagdating ng mahal na araw kasi, maong pa rin, pero maroon naman, dun mo malalaman yun. Ilang taong ka niyan? Mga panahon yan. 7 years old ako. Eh, yun talaga. Bata pa talaga. Tapos, nag-start ako maging mamamasa nung 16 years old ako. Doon na nag-start. Tapos hanggang sa nagkaroon ng samahan dun sa lugar namin na nagkaroon kami ng imahe. Yun ang Tapos, actually, napasok pa ako ng chapter ng Spartan. Nag-Spartan pa ako. Pumasok ako ng Spartan. Tapos hanggang sa 2021, tanda ko yun, October ako nag-start noon, October 2, unang serve ko yun. Pero September... October 2? 2021. Serve ng bilang iyos? Yun ang first serve ko. Tapos, September ako nagpasa ng mga requirements noon. Ang sa akin noon, nagpasok sa akin noon, si Kuya, si Brother Jello. Kasamaan ko kasi siya ng na sakristan doon sa simbahan sa amin sa Caloocan. Mga alaga ko silang sakristan. Siya nauna sa akin. Tapos nakita ko, nag-post siya. Sabi ko, paano kaya ako Chinat ko agad. Sabi ko, Kuya Jello, paano makapasok ng ihos? So doon nagsimula na yun. Tapos, doon ko nalaman na anim pala yung organization ng kasi napunta ako sa Balangay ng Central eh. Dahil Spartan. So, technically, dapat central ka rin. Dapat mag-iiyos central ka. din. Dahil since yung sakristan niya, si Jello, galing nasa Basilica. Doon ka sa Basilica na. So yan, sa mga susunod na episode, mas mapag-uusapan natin yan yung mga ilang organisasyon ba ang merong dito sa ating simbahan na nakapaloob sa Ios del Nazareno. Ikaw, brother, sa'yo, anong experience mo dyan? Ako same tulad ni Monsi. No, simula kasi sa mga lolo ko. Lolo ko, mula sa lolo ko, sa mga magulang ko. Kasi both side ng parents ko is talagang deboto. May imahe dun sa side ng father ko, may imahe sa side ng mother ko. So, maliit pa lang talaga ako. Sinasama na ako. Naalala ko nga, sayang nga yung mga picture na yun eh. Yung pasan-pasan pa ako sa balikat. Ikaw, pinapasan? Noon. Okay. Ilan taon? Noon. Noon. Mga ilang timbang. Timbang. Hindi, taon. Makwento ko na. Okay. Taon. Yung mga ko noon, mga 2 taon, 3 taon. Okay. Yan, pasan-pasan ako ng mga ninong ko, pinagpapasapasahan ako noon. Noong mga panahon na yon.
So, hanggang yun, syempre, Ilan taong ka nun? 3 years old, 4 years old, dinadala na ako rito. So, ano ka na ba? Talagang mulat ka na, Oo, pa, kasi maliit si ka Brother pa. Jacob, kasi edad ko siya eh. Mm. 1987. So, simula noon, nasanayan na. Pero sabihin mo na, Sorry, okay na. 41 na ako. Okay na kayo? so anyway, so yun, doon nagsimula yung lahat. Pero syempre, di ba, mararamdam, tulad ni Brother Jacob, di ba, hindi naman mula umpisa, naramdaman mo yun, no? So, yung nangyari kasi doon sa akin, parang, sure, sumasama ako ng una, pero hindi pa ganun kalinaw. Syempre, bilang bata, hindi ko pa alam yung talagang yung pagdedebosyon, maliit pa ako. So, hanggang nung naging binata na ako, mas lalo ko naintindihan ang pagdedebosyon. Kasi dati, yung bata ka, kuya, biba-biba lang. Biba-biba, tapos parang, syempre, sumasabay ka dahil daming tao, di ba? Parang, hanggang naging karoon na ako ng sariling pamilya, at naintindihan ko na ang pagdedebosyon. Pero syempre, mas maiintindihan mo yan pag dumating ka na sa ang pagdedebosyon mo, mas lalo mong malalaman yan, mas lalong lalabas yan pag dumating ka sa sitwasyon ng iyong buhay na medyo sinusubo ka ng panahon. Di ba? Doon yun eh. Doon yung mas lalong lumabas ang yung pagdedebosyon mo. Kung hanggang saan. Kung hanggang saan. Kasi doon nagsimula yun eh, di ba? Parang tulad ni Brother Jacob nga kanina, di ba? Na sinabi niya tungkol sa mother niya, doon nag-start eh, di ba? Pero ako kasi mas lalong ganun nangyari. Nagdedebosyon na ako ng una, pero mas lalong tuminding debosyon ko nung dumating na ako sa sitwasyon na may mga ganun ng pangyayari. Oo. Sa yung buhay, di ba? Parang ako, experience ko siguro masasabi kong darkest experience, kaya mas lalo akong ito nga nakakatuwa eh, no? Sa kabilang banda, sa kabila ng mga pangyayaring hindi natin inaasahan, mga problema, pagsubok sa buhay, nakakatuwa dahil mas naramdaman ko yung presensya ng mahal na Jesus Nazareno eh. Doon ko talagang ang mga pagsubok na to, parang sabi ko, gusto ko wala na akong makapitan. Pero di ba, pag ikaw ay meron kang kinikilalang Diyos, talagang yun ang magiging ano mo eh. Lakas mo eh. Oo, yun talaga. Tulad ko, 2023, di ko na siguro para ikwento pa lahat, no? Kasi syadong mahaba. Siguro, 2023, namatayan ako ng anak. Yung panganay ko na anak. Speaking of namatayan si Brother RG, napagkukwentuhan na kasi natin yan before. But at least ma-share lang natin talaga sa kanila na kung hanggang saan tayo. Kasi syempre, itong ginagawa nating podcast para to inspire them, our fellow devotee, di ba? Parang sa buhay natin, di ba? Tulad ko, 2023 namatayan ako ng anak, ang daming mga pagsubok na dumating sa buhay, pero nakakatuwa lang kasi dahil, alam mo yun, sa kabila ng mga pangyayari nga, tulad ng sabi ko kanina, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Yes, Kung hindi ako pinabayaan ng Nazareno, talagang siya yung naging aking hinuhugutan ng lakas, bukod sa aking sariling pamilya. Putulin kita, Brother RJ. Nung time na yun, nagsiserve ka na? Nag-start ako mag-serve 2024. Hindi Hindi pa. Pero ako noon, di pa ako nag-serve noon. Pero kasi ako nasa Couples for Christ community kami ng asawa ko before. Church namin sa amin, sa San Felipe Neri Parish. So, nag-serve kami ron ako before during pandemic. Nasa ako noon parang ushering din sa pag-a-assist sa mga parishioner. So, pero deboto na ako noon. Talagang, kasi nung nagkasakit nga yung anak ko, nung namatay yung anak ko, 2023, 2024, nag-ios na ako. Pero bago pa mangyari yun, gusto ko na talaga maging ios noon pa. Pero siguro dahil hindi ko pa talaga time yung calling that yung time. calling yan eh. Kasi may mga moment talaga na kung hindi pa para sa'yo, Hindi pa para sa'yo. Kasi nag-ano pa ako noon, nag-try ako maging lay minister Dun sa amin. Oo. As parang yung time na yon, nagkaroon may isang, hindi ko alam kung bagay na nangyari. Hindi ako natuloy. Baka siguro nga hindi para sa akin doon. At dito na, dinala ako ng mga pa ako dito rin sa
Quiapo, Quiapo. bilang isang IOS at nakakatuwa lang, hindi lang pala sa pagsuserve yung pwede kong gawin. Tulad yun, ginagawa natin, di ba? Nagpo-podcast tayo, naging part pa ako ng IOS Evangelist. So, mas marami pa pala akong pwedeng maging function o purpose para sa pag-share. Tulad ng ginagawa natin ngayon, di ba? Yung experience natin, yung ating mga pinagdaanan, na pwede nilang, alam ko, marami tayong mga kadeboto na ganito rin yung mga pinagdaanan. Yes. O baka may mas higit pang pinagdadaanan. Saka ako, brother, no, i-share ko lang, dagdag ko lang din. Medyo counterpart tayo sa experience pagdating sa anak. So ako kasi, kami naman ng wife ko, dapat hindi kami magkakaanak. So isa rin sa mga hiniling namin sa Nazareno yan, na mabigyan kami ng anak. So meron kaming anak ngayon, actually yung anak namin 14 years old na siya. So, kino-consider namin siya as miracle baby talaga siya. Kahit yung doktor. So, may Sabi. kwento lang. May kwento ko lang ng maiksi. Bago kami ikasal ng 2010, ng wife ko noon, nagkaroon siya ng condition sa sa ovaries niya. May nakita sa kanyang dalawang malaking bukol. 24 cm, imagine, dalawa. Ganun siya kalaki. Ganun mas malaki siya. Inano nga siya yung inalintulad siya ng doktor ng OB na parang size daw ng bola ng basketball. Para siyang myoma. Hindi naman. Parang ganun. Pero mas malala doon eh. So dalawa, nung maraming ginawa sa kanya ng mga lab test, laboratory. Yung mga ultrasound, kung ano, ganun, doon nalaman na meron siyang ganung bukol na dalawa. So tapos, binigyan na kami ng instruction ng doktor na hindi talaga kami pwedeng Magkaanak. baby. Pero, mas naniwala ako na mas magaling yung doktor na kakilala natin. Yes, Ang Nazareno. Oo. So, pinagdasal namin yun. Alam mo, totoo lang, sabi ko nga kay senyor nung nagdadasal ako noon that time, kahit isa lang, basta lalaki, bibigyan mo ko isa lang lalaki. Alam mo yung anak ko, lalaki. Talaga? Oo. Kung ba, sabi nga natin, pag talagang pag niling natin ng by heart, talagang ibibigay siya. Talaga yung timing. Ibibigay niya talaga kung kailan, 'di ba? Talagang may time. Talagang ganun kagaling ang Nazareno. Talagang yung timing ibibigay niya sa iyo. Yun. So sa akin naman, nakaraos kami nung nanganak yung misis ko yung baby namin, normal. Which is, nung pinagbubuntis, sinabi nung doktor, possible na since nga na may mga bukol yung loob ng ovaries ng wife ko, possible na yung baby pag nag-develop may abnormalities, Pero wala, maayos, no? Mga parts. Wala. Ang anak ko, normal na normal. Actually, nakita ko yung anak ni Brother Jacob sa isang episode niya. No, kasama na. kasama siya. Oo, Kasama mo yung anak mo doon sa episode na yon ng kwentong himala ng Nazareno. Ikaw naman, Brother Monsi. Same kami ni Brother Jacob. Hiling din kasi ang anak ko. Hiling din ang anak ko sa Nazareno, pero hiling kasi namin siya sa Dungaw. Dito sa San Sebastian. San Sebastian. Ano yan? Every January 9 tsaka every Good Friday. Talagang hiling namin sa Dungaw yan. Kaya nung time na yon na hindi rin kami magkaanak, diyan kami sumasalang. Inaabangan niya yan. Maabangan namin yon 8 years. 8 years namin hiniling. Sabi mo nga, di ba? Kung hindi pa para sa'yo yun, hindi pa para sa'yo. Ibibigay yan in a right time. Dahil may anak ako sa una eh. May anak ako sa una. May anak ako sa pagkadalaga ko. May anak ako sa pagkadalaga ko. Kidding aside, yun nga, 8 years namin siyang hiniling. Kaya sabi ko, hindi ako humiling ng lalaki o babae. Hindi ko hiniling kasi yun. Hindi ko kasi ang akin lang, magkaroon lang kami ng anak. Nung binigay, pangalan ng anak ko, Carmelite Nazarene. Kasi nga din sa Del Carmen. Nazareno. So, after 8 years, binigay sa amin. Nung time na yon, nalaman namin na buntis ang misis ko, December 24. December 24 yun, nung nag-PT siya. So, Christmas gift. Hindi pa naman kayo nag-Noche Buena nito. Hindi pa. December 24. Tapos, ang namin nun is sumalang pa kami.
January 9. Talaga? Sabagay, wala siya kalaki idea na buntis nga pala siya, no? Hindi, Oo. hindi. Alam na Alam namin na, nung 24, December 24. 24, tapos malang pa kami ng January 9. Kasi ang sabi ko sa kanya, kung para sa atin yan, para sa atin yan. Dahil kung kukunin yan, kukunin kahit hindi pa yan dyan sa siksikang tao. Mawawala yan. Pero after nun, hindi naman. Kaya lang, sabi nga natin, kung merong happy moment, biglang may twist. So, ito si Brother Monsi kasi since kasama ko siya sa Evangelist. Yung Evangelist, ito yung isang parang team. Under din siya ng EOS del Nazareno. Ang nagiging function nitong Evangelist, kami yung nagbibigay ng mga seminar, orientation, pumupunta kami sa mga not only dalaw yung Balangay Conference sa mga iba't ibang lugar sa Balangay Visitation, yan, nagbibigay tayo ng talk. So, yun yung nagiging isang function ng Evangelist. So, since si Brother Monsi nga kasama ko sa Evangelist, mas napag-uusapan namin yan, no? So, right after nung nabigyan siya ng parang miracle baby rin, no? After 8 years, pero tulad ng sabi mo, Mons, no? Talagang... After, 22, biglang nag-twist, na-diagnose ang anak ko na meron lupus. 2 years old siya. 2 years old. Tapos, ang masakit kasi, di ba, pag si lupus kasi, nagkaroon ka ng lupus, hindi alam kung ano yung tatamaan sa'yo. Pero, nung dinala namin siya sa ospital, ano yun, doon nalaman na yung lupus ng anak ko, tinama ang internal organ sa kanya agad, kidney. Kasi nakita, minana siya, lower part. 2022, okay. Ius na. Ius ka na nun. Yes. Ius ka na nun. Doon ako nagkaroon ng doubt sa kanya. Na, bakit ako? Nagsaserve naman ako sa'yo Bakit anak ko? Pwedeng, sa akin na lang, wag na yung anak ko. Kasi, ano tayo tatay tayo tatay. Tama. Magulang tayo Correct. na. Pag nagkasakit, lagnat nga lang, sipon na malala. Hindi ko na mapakali, Baka no? pwedeng sa akin na Oo, naman. parang ganun Totoo. Ayun yung mindset ng tatay Practical. Kinakausap natin ang mga anak natin, anak, bigay mo na lang yan kay Papa, bigay mo lang yan sa akin, gano'n. Yung sa anak ko, hindi ko maganon Out of nowhere, lupus, tas kidney agad ang tinamaan. Tinanong ko siya, bakit ako? Doon ako nagkaroon ng tanong, ng doubt. Napatanong ka. Napatanong talaga ako, bakit ako? Tapos, kinabukasan, Friday, ang sabi sa amin ng doktor, i-emergency dialysis ang anak. Bubutasan siya dito. Okay. Ilang taon pa lang siya na, 2 years old, ha? So, may nag-ano sa amin na mga doktor, may nakaka-survive, merong hindi. Kasi Okay. 2 years old So, parang 50-50 yung tas, chance. nung time na yon, kinabukasan, Friday, yun ang sinabi ng doktor. Pagdating ng tanghali, sabi sa akin ng anak, Friday ngayon, hindi ka magsiserve. Para ako nagising sa katotohanan, kuya, brother. Doon talaga. Parang siya pa yung nag-remind sa'yo, Oo no? na, may doubt na ako, pero anak ko nag-remind sa akin na Friday ngayon, hindi ka magsiserve. Uwi ako sa bahay, bis ako, sir. Tapos hanggang sa yung mga kasamahan ko na Ios Basilica, meron ako kasi parang tatay-tatayan dyan. Tinanong ko, tay, bakit ganun? Bakit kailangan kong pagdaanan to? Naglilingkod na uli ako sa kanya. Sabi ko, ilang years akong hindi nakapag-serve. Aminado naman ako. Dahil syempre, yung age ko syempre, tapos na ako sa pagiging sakristan, tapos na ako sa pagiging youth. Yung age ko, doon na ako, pagiging iyo. Sabi ko, tay, bakit ganun? After all, na nagbalik ako sa kanya, ito naman. Simple lang ang sinabi nila sa akin. Sabi niya sa akin, saan ba galing ang anak mo? Sabi ko, sa Nazareno. Hindi ibalik mo. Dito kasi sa atin, pagdating ng Friday na Sunday, ang last mass natin 12:15 hanggang 1:15. After noon, may window hour yan para may makapaglakad ka ng palukod. altar. Ginawa ko yun. Pares tayo. Pagdating ko sa altar, simpleng-simple lang din ang hindi siya dasal Parang Usap. kinausap ko na siya na, Bilang parang tropa lang, Oo. ganun. Oo. sabi ko sa kanya, kung sa loob ng 8 taon, ibinigay mo siya sa amin, at pinahiram mo lang siya sa loob ng 2 taon, ibinabalik ko na yung hiram na buhay ng anak ko. Kayo na pong bahala. Huwag nyo lang po siyang pahihirapan. Parang sinuko mo na lang. Na, Sinuko ko na talaga. so, Pero, kamusta na ngayon? Pagdating ko sa ospital, sabi ng doktor, may cure ang anak ko, hindi siya emergency dialysis.
At ngayong taon, 7 years old na siya. Okay na yung anak ko. Galing. Last January, Galing. lumabas yung laboratory ng anak ko. 5% na lang yung possibility bumalik. Wala, tuloy-tuloy na yung konting percentage na lang pala. Yun talaga. So, pero may doubt pa rin. May doubt Wala talaga ba? na. Ngayon? Wala. Ang sabi ko nga sa kanya, nung nalaman ko na na may cure yung anak ko at hindi siya emergency dialysis, pagdating ng Sunday, sabi ko lang sa kanya, hanggang huling hininga ko, maglilingkod ako sa'yo. Oo. Yun na. Kaya sabi ko, kaya siguro niya ako dinala rito. Saka Kasi ano, mag-isang taon pa lang akong use mo eh. alam mo, mga brother, no, parang sa totoo lang yan, napakasarap makinig ng mga kwento ng mga kapwa natin deboto. Kagaya natin, mga ganito, no? Buti pinigil mo, naiiyak talaga ako. Pag naalala ko yun, promise. Masarap makinig nga ng mga ganong story. Kasi alam kong matagal mag-uusap, mahaba yung Marami, oo. topic, marami. Isang gusto kong tanungin sa inyong dalawa, no? Alam ko naman na marami tayong pinagdaanan. At lahat yan nalagpasan natin dahil sa Nazareno. So ano yung reason mo bakit ka nag-serve dito sa Quiapo? Bakit ka naging ihos? Kasi unang-una, tulad ng sabi ko, di ba? Namulat ako sa pagiging isang deboto dahil sa mga magulang ko. Pero ikaw mas makakaramdam yan eh. Pag naramdaman mo yung calling talaga sa'yo, ako kasi nung time na yon, tulad yan sa may mga nangyari, di ba? May mga pinagdaanan ng mga problema, may bidaan na pagsubok, di ba? Sabi ko, sa kabila naman nangyari, hindi nawala yung pananampalataya ko sa kanya. Mas lalo pa nag-alab. Lalo pa nag-alab yung pagdedebosyon ko sa kanya. Pero sabi ko, bilang isang deboto, at inakap ko ang mahal na Jesus Nazareno sa aking buhay, hindi dito matatapos to, pagiging isang deboto ko. Gusto kong maging parte ng pagmimisyon. Gusto kong ipagpatuloy. Gusto kong ibahagi. Sa kabila na nangyari sa anak ko, may malaking milagro pa rin ginagawa sa akin ng Senyor. Una-una, gumising ka kada umaga, napakalaking Blessing na milagro. yun. Pangalawa, sa kabila ng mga pinagdaanan ko sa buhay, nakatagpo ko ang mahal ng Jesus Nazareno sa mga panahon na yun, sa buhay ko. Nagkaroon ako ng kapanatagan. Kasi sinuko ko na lahat sa kanya eh. Sinuko ko na lahat sa Panginoon. Sinuko ko na lahat sa mahal ng Jesus Nazareno eh. Nagkaroon ako ng kapanatagan sa aking buhay, sa aking puso. Sabi ko, yung naramdaman ko na yon, nung una hindi ko mapaliwanag eh, kung saan nanggagaling. Sabi ko, baka may mensahe sa akin ang mahal ng Jesus Nazareno. Baka, sige, mag-mission ka. Diba? Ibahagi mo sa iba yung mga milagro nangyari sa buhay mo. Mga pinagdaanan mo. Kasi minsan sa totoo lang, mga brother, yung mga ganyang pangyayari, ako, natutunan ko yan, na lahat biyaya eh. Lahat grasya. Sabi nga ng ating dating rector at ngayong bishop, ng Balanga, si Father June. Bishop June. Kamusta po? Everything is grace. Grace. So, alala ko nga nung homily niya nun, nag-serve ako nun, lahat biyaya, lahat grasya. Kasi 'di ba, sa kabila ng mga nangyari problema ko sa buhay noon, kinonsider ko 'yun as parang sinwitch ko siya, dinivert ko siya sa biyaya. Sa kabila ng mga pinagdaanan ko, mas lalo lumalim yung debosyon ko, mas lalo ako nanampalataya, hangga't umabot na nga sa level na, alam mo 'yun, na sa unang episode, 'di ba, na pag-uusapan natin na parang ang ba't tayo nandito? 'Di ba? May mga tanong pa tayo sa sarili natin na ba't natin 'to ginagawa? So hanggang ngayon, mas lalong pumapalawig yung ating pagdidebosyon hanggang naglilingkod na tayo. Hanggat doon na nga, pumasok na ako sa paglilingkod bilang isang Ikaw, iyos. brother, anong reason mo? Ba't ka naging iyos? Ang reason ko lang talaga kung ba't ako nag-iyos is continue serving dapat eh. Kasi galing ako sa Kristan. Tapos naging head PYM ako. Naging rin ng children ministry do sa parokya namin. Tapos, syempre yung age, doon ako naputol mag-serve. So parang gusto kong mag-continuous ng pagsaserve, kaya ako pumasok ng IOS. Tapos, hindi ko namamalaya na eto na ako. Andito na eh. Sabi ko, ang gusto ko lang naman mag-continuous ng paglilingkod sa'yo. Tapos, yung pinagdaanan ko nga sa anak ko, nagkaroon ako ng doubt. Tapos, ayun na, hanggang sa bakit pa ba ako nagsiserve? Sabi ko, ito pala yun.
ito yung tinatawag na misyonerong disipulo. Yun, Yes. so- Ito pala yun. Para yung nasa ating shirt. Shirt. Diba? Oo. May nakalagay Oh, dyan. misyonero. Misyonero, Disipulo. disipulo. Yan, no? Ito pala yun. Ito Yes. yun. So ako naman, ang reason ko. Kasi dalawang bagay lang naman kaya tayo naging deboto at baka naging ESC. It's either siya, yung may hinihiling tayo. Hinihiling ka? Or Okay. nandun tayo sa Thanksgiving side. Pagpapasalamat. Ako, ang talagang reason ko na lang ngayon kaya ako nag-iiyos. Kaya ako nagtutuloy mag-serve. Unang-una, syempre, nandun na ako sa Thanksgiving side. Kasi ako naniniwala ako na sabi nga natin, ang biyaya sa akin, hindi naman material na bagay. Marami sa atin, I'm sure, may gumagawa nito. Magpo-post sa Facebook, may bagong sasakyan. Salamat po sa blessing. May bagong bahay. Salamat po sa blessing. Oo, totoo naman. Blessing naman siya. Blessing Siya. Pero, para sa akin, ang tunay na blessing kasi yung buhay. Correct. Sabi nga natin kanina, yung Every gumising isang ka. At saka yung life na binigay sa akin, hindi man sa akin, ng Nazareno, dun sa anak ko, sa mother ko before, saka yung sa wife ko, sa family ko. Yun ang biggest blessing para sa akin. Kaya ang biyaya, hindi lahat nakikita, Yes. nahahawakan, Yes. no? Pero sabi mo yung milagro na pinaramdam sa'yo ng Nazareno sa Blessing buhay yun. mo. Napakalaking biyaya yun na walang katumbas na anumang material na bagay. Tsaka, brother, ito, no? Kanina pa na siguro nila naririnig sa atin yan. Yung Salitang- salitang ihos. Ihos, oo. Ano ba yung ihos? Ano yung ihos del Nazareno? Short lang, maiksi lang, brother. Anong Kasi ibig ang sabihin Ios sa del Nazareno, kami po, isa ating mga kapwa deboto na nakasubaybay ngayon, kami po yung nakikita nyo sa loob ng simbahan na nag-a-assist sa mga parishioner. Ushers? Yung mga ushers, no? Ushers. Na nag-a-assist sa simbahan. Tapos, sa kada traslasyon. Yes, labang mga big Pag event. procession, big event, no? Mahal na araw. Mahal na araw. Yan yung Yes, pag translasyon kasi tayo yung tinatawag na alagad. Alagad. Mm. Oo. Alagad. Alagad. Kaya kung makikita nila, Nas- kung minsan, no, sa ibabaw ng andas, Nandun. nandun yung mga nakapalibot, yung mga Ios del Nazareno, uniforme, nakita na may alagad, Yung no? yung kanilang trabaho is syempre protektahan yung imahe at saka yung Mga kumuha ng bimpo na ibabato para ipunas sa tsaka imahe. syempre para yung ating mga kapwa kadeboto, no, na alalayan, no, sa pagdedebosyon, mga gustong, syempre, ang pagdedebosyon talagang iba dyan malalim ang pagdedebosyon, yung mga panata, debosyon, no? So, iba't ibang klaseng pagdedebosyon yung ginagawa. Yung iba, sumampa ng andas. So, nandyan ang Ios del Nazareno para alalayan, gabayan sila. Kaya yung topic na yan, mga brother, puputulin natin yan. Kasi Yes. sa susunod pa ng mga episodes, mas palalawakin pa natin at mas pag-uusapan natin ng detalye yung tungkol dyan sa ihos. Para na mas naririnig lalo natin. nilang maintindihan kung ano ba ang ginagawa ng Ios del Nazareno sa ating simbahan. Yes. At ano ba ang dapat nilang gawin kung sakasakaling gusto Kung nilang maging parte. Sure, sigurado tayo ng may ating- mga kadiboto tayo ngayon na gusto rin Gusto maging nga ihos. maging At may calling ihos. din. Correct. Oo. Kasi pagiging IOS, napakadali niyan. Pasa ka ng requirements, pirma ka ng PDS, pero sabi nga lagi ng head ng IOS is yung commitment. Tsaka ano yan, yung paglilingkod ng mararamdaman mo sa buhay mo, sa puso mo. Tulad sabi ni Brother Monsi, no, madali pumasok sa mga iba't ibang organisasyon, no, sa iba, pero iba yung pag yung pakiramdam mo yung hindi maipaliwanag na gusto mong maglingkod, no, gusto mong maging instrumento sa paghatid ng mga gawain ng ating mahal na Jesus Nazareno. At syempre, sa susunod nating episode, yan po yung aabangan po ninyo. Yan ang aabangan ng ating mga viewers at followers. Kung sino yung magpapaliwanag kung ano nga ba ang Ios del Nazareno. Punto por punto. Punto por punto yun. Sa mga susunod na episode, Pero hindi no? to pastok. Punto por So, punto. sa susunod na episode, yun nga, no, mas mapapaliwanag natin kasama ang ating special guest, Special guest? na hindi Secret ko muna muna, secret pakikilala muna. kung Secret, sino. Pero bago yung episode na yan, parang sa susunod na episode, magkakaroon yata tayo ng highlight dun sa ginawang
event. Balangay Conference ba? No, Dalaw? sa Iligan. Sa Iligan. Yung sa Iligan, yung Balangay Visitation. Balangay Visitation. Sa Iligan. So, next episode, matutunghayan nila. And then, after nun, yan na nga, pag-uusapan natin, paano ba maging isang Ios del Nazareno? At ano nga ba talaga ang ginagawa nila sa loob at labas ng simbahan? Kasama ang ating special, very special guest. So, yan. Pero para dyan, ating mga kadeboto, no, don't forget to like, share, and then comment kung may gusto kayong mga topic na gusto pag-usapan, no, na lahat kayo welcome dito. Tulad nga na sabi natin noong unang episode, tayo chill lang, no, na nagkukwentuhan lamang. Tsaka sana sa maiksing kwentuhan natin, alam ko naman na may mga kapwa tayo deboto na nakarelate at na-inspire doon sa topic natin ngayon. At pwedeng gamitin nilang inspirasyon kung meron man mga pagkakataon na alam mo na medyo nahihirapan ka. Ako kasi, bago tayo magpaalam sa ating mga followers at mga viewers, short message Short, for... okay, gano'n kayo short? Mga dito. Short. Ano lang ako, word. Tiwala. Word of the day. Talaga. O yan ha. Yan, meron tayong word of the day at yung tawagin. Tiwala. Paniniwala. Tiwala. Kala ko isa lang. Hindi, tatlo tayo. Kulang pa ka isa. Tiwala at paniniwala. Sa'yo, bro. Ako, dasal. Dasal. Yeah. Yung dasal. Yung Explain ko ba kung bakit? Wag na. Hindi Sa susunod na episode na lang. Word nga eh. Dati na nga haba eh. Siguro sa akin, pananampalataya. So lahat naman tayo dyan nagsimula. Yes. No? Kung saan tayo dadalhin ng ating pagmimisyon, yan ay magsisimula sa ating pananampalataya at debosyon. At yun po ulit mga kadeboto, maraming salamat po sa pagsubaybay at pagsama sa ating episode na to. At again, ako po si Brother RJ. Ako po si Brother Jacob. At ako naman po si Brother Monsi. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode dito lang sa Kadeboto Podcast. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva!